tamang level ng tubig sa low maintenance motorcycle battery. Good day, Kamaster! Welcome sa PMI Motolite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay tamang level ng tubig sa low maintenance motorcycle battery. So meron po tayong battery dito na brand ng Motolite. Ang size sa battery nito ay ito po, YB5LB Motolite. 5 ampere hour, 12 volt, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig po ang battery na ito kung tawagin. Ayan. So paano nga ba natin malalaman na nasa tamang level ang tubig sa ating battery na pang motorcycle? Unang-una natitingnan natin dito sa guhit, ayan. At saka may sulat naman dito upper at saka lower. Hindi may guhit siya. Ito, ibig sabihin ng guhit na yan, dapat nagli-level or pumapantay dyan yung kanyang tubig para masabi natin na nasa tamang level ang tubig dito sa ating motorcycle battery. Dito naman sa lower level, kapag dito na sa guhit na ito ang tubig, ibig sabihin mababa na po yan, mababa na po ang tubig niya. So kailangan na dagdagan natin ng distilled water or bantuan ng distilled water. Huwag na natin hintayin na mauubos lalo hanggat sa matutuyuan ng tubig, maubos ang tubig, kasi po diyan na po mababawasan ng lifespan ng battery. Kumbaga hindi na magtatagal sa atin, masisira na. Advice ko sa inyo, pag dito na yung tubig, huwag nyo na hintayin na bumababa pa ng husto. Pag nasa guhit ng tubig, makikita nyo na nasa guhit ng tubig, ibig sabihin nasa lower na yan, dagdagan nyo na ng distilled water po. Paabutin nyo dito sa upper, ayan, upper po yan ha, dito sa guhit na ito. Kailangan magli-level siya dito sa guhit na to ha. Yan. Pantay nyo, ipapantay nyo. Tapos, huwag nyo nang pasubraan. Huwag nyo nang iabot dito sa itim na ito, itong itim na to. Kasi puno na po yan. Pag i-charge nyo pa ito sa battery charger, mag-i-expand pang tubig, tumataas baga. Hanggang sa matatapon, magtatagas ito. Kung mamalasin pa kayo, mapupunta dito sa negative polarity at saka positive polarity ng baterya, kakalawangin ito. Magkaroon ito ng korosyon, parang asin-asin baga. Ang una kasi madadali sa baterya, yung positive dito sa plus sign, positive. Ito yung unang bibigay. Magtatagas siya, nag-asin-asin agad. Unlike dito sa negative, sa ground. Hindi po yan. Ito talaga unang masisira. Yun po ang tamang level. Pansinin nyo, oh, nasa tamang level siya. Ginalaw-galaw ko, yun. Diba? Titigan nyo ng mabuti, oh. Yan. So, ikutin natin, patalikod natin. Ayan. Oh. Pansinin nyo, titigan nyo ng mabuti. Ayan. May 6 ito na kwarto ha. 6 na divider baga. 6 na division. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kwarto yan. May division yung mga yan. Hindi po pwedeng isa lang. Pinag-isa lang, hindi. Kailangan, pag maglalagay kayo ng tubig nito, dyan lang ang malalagyan. Hindi ito kasama itong mga ito. Kailangan isa-isahin mo siya paglagay. Kasi may kwarto-kwarto nga siya bago siya mapupuno. So yan po. Ito ang best tamang level ng tubig sa low maintenance na motorcycle battery. Pansinin nyo. Ginalaw-galaw ko. Hanggang dyan lamang po. Yan. Pansinin nyo yan ha. Ikutin ko. Yan. Tignan nyo na mabuti yan. Ayan lang siya. Yan. O. Diba? Pantay siya diba? Nagpapantay siya. Kahit hindi masyadong pantay yan, ang point natin dito, malapit sa katotohanan. Kasi hindi naman, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo perfecto eh. Tao lang din naman tayo, di ba? Kaya ang point natin dito na malapit sa katotohanan. Hindi naman talaga perfect yan na ma-point natin na talagang sukat talaga na parehas talaga ang level ng tubig. Hindi. Ang point natin nga na malapit sa katotohanan. So paulit-ulit po tayo. So yan, pansinin nyo. Ganyan. Oh. Oh. Yan. So, pangalawang tips ko sa inyo, huwag nyo hintayin na umabot sa 10 volt na lang ang reading sa voltahe ng inyong baterya. Katulad nito, iti-tester ko para makita nyo na totoo sinasabi ko na 10 volts na lang ito. So, tester ko lang para makita nyo. Negative at positive. Ayan. Ayan, pansinin nyo. 10.7 volt na lang. So, hindi po, wag po ganun. Wag natin gawing habit ito. Kasi hindi po magtatagal ang battery natin kapag ganito palagi ang ginagawa natin. 10 volts na lang, 10.8 volt na lang palagi bago natin i-charge.
Hindi po dapat ganun kasi empty na yan eh. Wala nang laman yan kapag kaganyan. So tip ko sa inyo, bago i-charge ang baterya, 11 volt, kahit 12 volt, pwede nang i-charge. Kasi low na rin yan. Ibig sabihin, mababa na ang karga kahit 12 volts pa yan. Kasi bago ma-start ang baterya, pag gamitin natin sa motor, 12.6, 12.5, 12.8. Kung bumaba yan sa 12.1, kahit 12.2 or 12.3, hindi na po mapa-start ang motor niyan. Dapat niyan 12.5, 12.6, 12.8 bago ma-start. So wag natin sabihin na, ay 12 volt pa yung battery ko malakas pa yan. No, dyan po kayo nagkakamali. Mahina na po yan. Low battery na po yan kapag nasa 12 volts. Dapat meron kayong ganito. Bumili kayo sa TikTok, di kayo sa Shopee, di kayo sa Lazada. Mura lang po ito. 200 plus lang kasama shipping fee. Mapapasayo na itong battery tester na ito para ma-monitor nyo yung battery nyo. Huwag nyo gawing habit na 10 volts na lang bago nyo i-charge. Nako, hindi magtatagal sa inyo ang battery. Pero kung marami kayong pambili ay walang problema, pwede nyo nang palitan agad. Quick tips or tutorial lang naman ito, hindi mahaba. Yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel BMI Motolite. Bye!